Wow! Naglalaban sila. Hoy, Budu! Bili ka na ng isda! Oh, ano namang gagawin ko dyan? May ulam na kami. Ano ka ba? Hindi mo to uulamin. Aalagaan mo to. Ganun ba? Oo. Ilalagay mo siya sa aquarium. O kaya sa garapon. Ano, bili-bili na, Budu. Masaya mag-alaga nito. Hehehehe. Parang ayoko mag-alaga ng isda. Ano ba yan? Namatay yung isda ko kanina. Bakit kaya? Hindi naman siguro siya nalunod. Bili na nga lang akong gagamba. Hoy boy! Marami akong bagong gagamba ngayon. Bili na! Bibili sana akong gagamba sa labas ng school. Kaso, may nakita akong pinagkakaguluhan ng ibang estudyante. Ano kaya yun? Na-curious ako, kaya tinignan ko. Mga makukulay at kakaibang isda pala ang tinda ni Manong. Ngayon lang ako nakakita ng mga ganitong isda. Kaya tinanong ko kung ano yung mga isda na yun. Mga isda ko? Meron ako ditong beta, molly, gapi, goldfish, at glowfish. Pili ka na boy. Sigurado may magugustuhan ka dyan. At tama si Manong. May nagustuhan ako. Wow! Sobrang ganda ng isdang to. Ang dami niyang kulay. At ang mga pins niya, ang gaganda. Manong, magkano po yung isang yun? Ito ba? 100 lang. Ang mahal pala. Kulang pera ko. At dahil kulang ang aking pera, umuwi akong malungkot at walang dalang isda. Kinagabihan, hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga isda. Paano ko kaya mabibili yung isda na yun? Ay nako, Bodo, matulog ka na. Gabi na, maaga pa ang pasok mo bukas. Isda. Kahit sa pagtulog, lumalangoy ang mga isda sa panaginip ko. Isda. At sa paggising ko sa umaga, Nay, anong ulam? Ang ulam natin ay pritong isda. Isda! Isda, isda, isda. Para makaipon ako, pambili ng isda, naglakad ako papuntang school para makatipid ng pamasahe. Si Budo yun ah. Saan kaya pupunta yun? Dito ang direksyon papuntang school. Hindi ko alam. Mukhang wala sa sarili. Kailangan ko makabili ng isda. Mukhang malala na si Budo ah. Baka gutom lang. Hindi kasi siya nag-recess. Hanggang sa naipon ko na yung pera. At binili ko na yung gusto kong isda. Ayos! Ang binili ko ay betta fish. Ang sabi ni Manong, madali lang daw tong alagaan. Grabe, sobrang saya ko. Pag uwi ko ng bahay, agad ko nilagay yung beta sa aquarium at pinanood ko siyang lumangoy. At di ko na malayan, ilang oras na pala ako nakatitig sa kanya. Aba, himala. Wala sa galaan si Budo. Kinabukasan, excited akong pakainin yung alaga kong beta. Yun nga lang,
napatay. Isang malungkot na pangyayari. Namatay yung beta sa hindi ko malaman na dahilan. Bakit kaya ganun? Pinakain ko naman siya ng marami kagabi. Para mawala ang lungkot ko, bumili uli ako ng beta kay Manong. At nagtanong na rin ako kung ano ang dapat kong gawin. Ang sabi ni Manong, i-acclimate ko daw muna ng 15 minutes bago ko ihalo sa tubig ng aquarium para hindi mamatay yung isda. Ang isa sa nakaka-enjoy sa pag-aalaga ng isda ay ang pagpapakain sa kanila. Hihi, ang galing! After 1 week, bumili uli ako ng beta. Manong, pabili ako netong beta. Tabi dyan! Oh? Manong, pabili po akong beta. Oh, sige, pili ka lang dyan, boy. Sino kaya ang magandang bilin sa kanila? Oh? Teka. Wow! Ang ganda ng betang to. Manong, bibiling ko to. Ito ba? Yung half moon beta? Half moon? Oo, half moon ang tawag sa kanila dahil hugis half moon ang buntot nila. Ganun pala yun. Half moon beta? Hihi. Sobrang excited ko sa bago kong isda, kaya nagmadali akong umuwi. Wow! Naglalaban sila! Ayan, relax na uli kayo. Hehe, tama nga yung sinabi ni Manong. Mag-aaway sila. Kaya dapat lagyan ko ng divider para hindi sila magkakitaan. Parang gusto ko uling bumili ng beta. At nahilig na talaga ako sa pag-aalaga ng beta. Nakakalibang kasi silang panoorin. Ang gaganda kasi ng kulay nila Paldo! Kaya naman, dumami na sila. Ang saya. Pero akala ko magagalit sa akin si nanay kasi ginamit ko yung mga minamahal niyang garapon. Pero hindi. Natutuwa pa nga daw siya dahil natuto akong mag-ipon ng pera at ng responsibilidad sa pag-aalaga ng beta.